Magandang araw po sa inyong lahat mga kalibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At dito nga mga kalibin natin, Amy Marcos may kasalanan. Bakit magulo ang gobyerno? Yan mga kalibin natin, no? Patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabi-sabi po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Isang grupo na nakapanood, RPME graduates, kernels na ngayon. Akala ko nung una, isa lang. Ayun pala, ang mga mista niya, pinanood na nilang magmimista. Sabi nila, yung second chance ng pamilyang Marcos, sinayang nila. Sana, sabi nila, hindi na lang nakialam si Senator Amy. Si Senator Amy na lang sana ang tumakbo kasama ni BP Inday Sara, wala sanang problema. Kalukuhan yan. Betrayal of public trust. Ikaw ang commander-in-chief. Sinusunod ka ng men and women in uniform, tapos ganyan ang ginagawa. Ay, nako. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, so be counted para 2024 President Sara Duterte. Welcome. Okay, so marami na pong nakapanood itong pulburon video. May isa akong subscriber na nag-comment. Sabi niya, Sir, napanood na namin yan. Napakaklaro ang view in high definition. Yung isa kong source, sabi niya, klaro kayo ang mukha, sir. Marami sila, meaning sila sinakuting. Hindi na talaga mapigilan. Kung kailan lang i-upload sa social media, yun ang hindi ko pa alam. But ang isang grupo na nakapanood, RPME graduates, kernels na ngayon. Akala ko nung una, isa lang. Ayun pala, ang mga mista niya, pinanood na nilang magmimista. At ito po yung mga messages ng mga magmimista. I-summarize ko na lang, galit na galit, nagngingit-ngit sa galit, may kasamang mura. Yan po ang reaksyon nila. Sinasabi nila, yung second chance ng pamilyang Marcos, sinayang nila. Sabi nitong mga kernels na ito, sinira nila yung chances na totally malinisan na ang pangalang Marcos. Kasi halos karamihan po, men and women in uniform, maka Marcos. Kasi nga, yung legacy na na-establish ng Marcos Sr., hindi mo matatanggal sa Armed Forces of the Philippines and even the PNP. So kami, sa AFP-PNP, umaasa kami na itong Marcos Jr., dadalhin niya ng tunay ang apelyido niya at ibabangon ang pangalang Marcos. Ngayon, super dismayado kami, both active and retired, itong ginagawa ng Junior. So, sabi pa nila, sana, sabi nila, hindi na lang nakialam si Senator Amy. Si Senator Amy na lang sana ang tumakbo kasama ni BP Inday Sara, wala sanang problema. So, may pagsisisi kay Senator Amy. Galit
galit sila kay Marcos Jr. dahil yung ganon nga, klaro na naghihit-hit siya. Oh, malala ko tuloy si ex-Senator Nikki Cositing. Lumabas na yung interview niya last year na very clear manner, sabi ni Senator Cositing. Natin, no, sana magsalita naman siya, no, si PBBM about dito, no? Kasi malaki pong kasiraan po ito sa kanilang pangalan, no? Sana magsalita po siya. Ha? At sabihin niyang hindi yan totoo, 'di ba, mga ka-review natin? Kasi pag hindi po siya nag-react, pag hindi po siya nag-counter statement, mga ka-review natin dito sa mga sinasabi or 'di ba, nitong pulboronic video, mga ka-review natin. Pag hindi po siya nagsalita, talagang delikado po. Ha? Delikado po, mga ka-review natin, kasi mag-a-assume po ang ating mga kababayan, no, na totoo yan. No, kapag yan po ay totoo, mga ka-review natin, talagang posibleng masibak sila, di ba? Sa kanilang mga pwesto. Bakit hindi, mga ka-review natin, di ba? Number 1 na kalaban po natin yung mga ganyan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng drug war si dating Pangulong Duterte. Tapos ganito pala ngayon ang ating Pangulo, mga ka-review natin. So, ano ba? Magbitiw na ba 2024, mga ka-review natin, para, di ba, maayos naman ang mga problema ng ating bansa. Naging high on drugs yan. We grew up together. Alam ko, although hindi ako durugista, but alam ko, durugista yan. At marami na rin ibang nagsabi. Ako, dahil probinsyano man ako, wala akong balita sa ganyan niya. Kaya lang alam ko, spoiled brat yan. Kaya bago nagka-election last year, nung hindi pa klaro ang mga kandidato, personally, matamlay ako kay BBM. Although napakataas ang respeto ko sa Marcos Sr. at sa First Lady Imelda, BBM, basta ang unang tatak sa isip ko, spoiled brat. Walang magawang maganda. Kaya lang nung ma-interview na siya sa YouTube ni Tony Gonzaga at iba pa magsalita na, doon ako nabudol sa galing niyang magsalita. Hanggang salita lang pala. Wala sa sinseridad. Kaya tignan nyo yung kanyang sona. 2 sona niya na. Wala. Kapansin-pansin sa sona niya, hindi niya binabanggit ang kampanya laban sa droga. Kaya yung unang sona niya, nagreklamo si Pastor Kibuloy. Bakit walang binanggit na war on drugs? Bakit walang kontra CPP o terorista? Ano pa yung isang hindi niya nabanggit? Reklamo si Pastor Kibuloy. O itong pangalawang sona, wala ring droga. Ang sinasabi lang niya is bloodless campaign daw. Paano? Nandyan sino ba yung sinasabi ni Marica? Mike Sayurot, yung nahuli ng PIDEA, tapos pinakawalan. Tapos yun pala ang nag-export ng mga pulburon sa Australia. Ay, no wonder. Kaya, balik tayo sa mga premiers. Kung ako, ang nasa active service ngayon, talagang mapapamura din ako sa galit. At hindi ako, pag nasa active service ako, nako, hindi ako titigil hanggat hindi mabigyan na ng hustisya. Kalukuhan yan. Betrayal of public trust. Ikaw ang commander-in-chief. Sinusunod ka ng men and women in uniform, tapos ganyan ang ginagawa. Ay, nako. Talagang unexplainable. Kahit ngayon nga, retired na ako eh. Wala na ako. Parang civilian na rin ako.
Kailan yung galit ko nandiyan, kailan tignan nyo ang aking mga vlog. Yan ang aking focus. Para, Mike and Regis pa, hindi namin kayo tatantanan. Kayong nasa Malacanang. Hanggat hindi lalabas yan, pag-uusapan ito para ano. Akala nyo, mabibili nyo ang lahat kasi bibilhin daw nila. Ang video na yun, kung sino man ang may hawak, tingnan natin. Kung kaya ba nilang bilhin lahat. Hindi naman lahat tungkol sa pera. Ang iba dyan, merong pagmamahal sa bayan. Merong malasakit. Di ba, katatapos lang yung Rizal Day. Maraming Pilipino na namana ang dugo, nananalaytay na dugo kayo sa Rizal na uunahin nila ang bayan bago yung pansarili. Itong nasa Malacanang ngayon, pansarili. Mga kamag-anak, ano yun? Loan better ng loto, nanalo, grabe. Question mark. Tapos nung una, 433 week. Isa pa yan mga ka-review natin, no? Yung loto, mga ka-review. Halos sa buwan-buwan may nananalo mga ka-review natin, ha? Grabe po. Marami na nga po ang nagre-reklamo dyan, mga ka-review. Kasi parang hindi na raw tama, di ba? Halos sa buwan-buwan may nananalo. Yan mga ka-review natin. Ano po ang inyong reaksyon? Dito talagang sinisisi pa si Senator Aimee kung bakit magulo ang ating bansa, mga ka-review natin, ha. Pero kapatid niya naman po yung namumuno, no? O sinisisi po ng mga PMAers, mga ka-review natin, si Senator Aimee kung bakit daw di umano linabas, di ba? Or doon sa siniwalat, no? Ni Senator Aimee. Yan mga ka-review natin. Ano po ang inyong reaction dyan? Ay, comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kaya sa General's Opinion. Yan. Kaya General Macanas at dito po kaya Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.